Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang gawain na ginawa ni Jehovah sa mga Israelita ay itinatag sa gitna ng sangkatauhan ng panlupang lugar na pinagmulan ng Diyos, na siya ring banal na lugar kung saan siya naroon. Nilimitahan niya ang kanyang gawain sa bayan ng Israel. Noong una, hindi siya gumawa sa labas ng Israel. Sa halip, pinili niya ang isang bayan na natagpuan niyang angkop upang itakda ang sakop ng kanyang gawain. Ang Israel ang lugar kung saan nilikha ng Diyos si Adan at Eva. At mula sa alabok sa lugar na iyon, nilikha ni Jehovah ang tao. Ang lugar na ito ay naging himpilan ng kanyang gawain sa lupa. Ang mga Israelita na siyang mga inapo ni Noe at mga inapo din ni Adan ay ang mga makataong pundasyon ng gawain ni Jehovah sa lupa. Sa panahong ito, ang kabuluhan, layunin at mga yugto ng gawain ni Jehovah sa Israel ay upang simulan ang kanyang gawain sa buong lupa, na mula sa Israel bilang sentro ay unti-unting lumaganap sa mga bansang hentil. Ito ang prinsipyong batayan ng kanyang mga ginagawa sa buong sansinukob. Ang magtatag ng modelo at pagkatapos ay palawakin ito hanggang sa ang lahat ng tao sa sansinukob ay tumanggap ng kanyang ebanghelyo. Ang mga unang Israelita ay mga inapo ni Noe. Ang mga taong ito ay pinagkalooban lamang ng hininga ni Jehovah at nakaunawa ng sapat upang pangalagaan ang mga pangunahing pangangailangan sa buhay. Ngunit hindi nila alam kung anong uri ng Diyos si Jehovah o ang kanyang kalooban para sa tao. Lalong higit kung paano nila dapat pagpipitaganan ang Panginoon ng buong sangnilikha. Patungkol naman sa kung mayroong mga alituntunin at kautusan para sundin, at kung mayroong gawaing dapat gawin ng mga nilikhang nilalang para sa manlilikha. Walang alam ang mga inapo ni Adan sa mga bagay na ito. Ang alam lang nila ay ang asawang lalaki ay dapat magpawis at magpagal upang tustusan ang kanyang pamilya, at na ang asawang babae ay dapat magpasakop sa kanyang asawang lalaki at magpanatili ng lahi ng mga tao na nilikha ni Jehovah. Sa madaling salita, ang mga taong ito na ang tanging mayroon lamang ay ang hininga ni Jehovah at ang kanyang buhay, ay walang alam sa kung paano sumunod sa mga kautusan ng Diyos o kung paano bigyang kasiyahan ang Panginoon ng buong sangnilikha. Lubhang kakaunti ang kanilang naunawaan, kaya kahit na wala namang baluktot o mapanlinlang sa kanilang mga puso, at bihirang magkaroon ng pagsiselos at pagtatalo sa kalagitnaan nila, gayunman wala silang kaalaman o kaunawaan kay Jehovah, ang Panginoon ng buong sangnilikha. Ang alam lamang ng mga inapong ito ng tao ay kumain ng mga bagay ni Jehovah at tamasahin ang mga bagay ni Jehovah. Ngunit hindi nila alam paano magpitagan kay Jehovah. Hindi nila alam na si Jehovah ang siyang dapat nilang sambahin
ng nakaluhod. Kaya paano sila matatawag na mga nilikha niya? Kung ito ay ganito nga, ano ang mga salitang, "Si Jehovah ay Panginoon ng buong sangnilikha, at nilikha niya ang tao upang ang tao ay ipahayag siya, luwalhatiin siya, at katawanin siya"? Hindi ba kaya nasabi ng walang saysay ang mga iyon? Paanong ang mga taong walang pagpitagan kay Jehovah ay maaaring maging patotoo ng kanyang kaluwalhatian? Paano sila maaaring maging kapahayagan ng kanyang kaluwalhatian? Ang mga salita kaya ni Jehovah na nilikha ko ang tao ayon sa aking wangis ay maging sandata sa mga kamay ni Satanas na siyang masama? Ang mga salita kayang ito ay hindi maging tatak ng kahihiyan sa pagkalikha ni Jehovah sa tao? Upang gawing ganap ang yugtong iyon ng gawain, si Jehovah, pagkaraang likhain ang mga tao, ay hindi nagturo o naggabay sa kanila mula sa panahon ni Adan hanggang sa kay Noe. Sa halip, pagkaraan wasakin ng baha ang daigdig, ay saka lamang niya pormal na sinimulang gabayan ang mga Israelita, na mga inapo ni Noe at ni Adan din. Ang kanyang gawain at mga pagbigkas sa Israel ay nagbigay sa Israel ng patnubay sa lahat ng bayan ng Israel, habang sila ay namuhay sa buong lupain ng Israel. At sa ganitong paraan, ipinakita sa sangkatauhan na si Jehovah ay hindi lamang kayang hingahan ng tao upang magkaroon siya ng buhay mula sa kanya at magbangon mula sa alabok at maging nilikhang tao, kundi na siya rin ay kayang sunugin hanggang sa maging abo ang sangkatauhan at sumpain ang sangkatauhan at gumamit ng kanyang tungkod upang pamahalaan ang sangkatauhan. At ganoon din, nakita nila na si Jehovah ay maaaring pumatnubay sa buhay ng tao sa lupa at magsalita at gumawa sa kalagitnaan ng sangkatauhan ayon sa mga oras ng araw at ng gabi. Ginawa lamang niya ang gawain upang ang kanyang mga nilalang ay makaalam na ang tao ay nagmula sa alabok na pinulot niya, at higit dito na ang tao ay nilikha niya. Hindi lamang ito, kundi ang gawain na sinimulan niya sa Israel ay upang ang ibang mga tao at mga bansa ay makatanggap ng ebanghelyo ni Jehovah mula sa Israel, upang ang lahat ng nilikhang nilalang sa sansinukob ay makapagpitagan kay Jehovah at itangi siyang dakila. Kung hindi sinimulan ni Jehovah ang kanyang gawain sa Israel, ngunit sa halip, nang likhain na ang sangkatauhan, ay hinayaan silang mamuhay ng walang inaalala sa lupa. Kaya sa ganyang kalagayan, dahil sa pisikal na kalikasan ng tao, hindi niya malalaman na si Jehovah ang lumikha sa sangkatauhan o na siya ang Panginoon ng buong sangnilikha. Kung nilikha ni Jehovah ang tao at inilagay siya sa daigdig upang maging layon para sa kanyang pansariling kasiyahan, at pagkatapos ay basta pinagpag ang alikabok sa kanyang mga kamay at umalis, sa halip na manatili sa kalagitnaan ng mga tao
para bigyan sila ng patnubay sa loob ng ilang panahon. Kung magkagayon, ang lahat ng sangkatauhan ay babalik sana sa kawalan, maging ang langit at lupa at ang lahat ng hindi mabilang na mga bagay na kanyang ginawa. At ang lahat ng sangkatauhan ay babalik sa kawalan at higit pa ay yuyurakan ni Satanas. Sa ganitong paraan ang naisin ni Jehovah na sa daigdig, iyon ay sa kalagitnaan ng kanyang nilikha. Dapat siyang may lugar na titindigan. Isang banal na lugar ay mabubuwag sana. At kaya, matapos likhain ang tao, na nagawa niyang manatili sa kanilang kalagitnaan upang patnubayan sila sa kanilang buhay at mangusap sa kanila mula sa kanilang kalagitnaan. Lahat ng ito ay upang matupad ang kanyang nais at makamtan ang kanyang plano. Ang gawain na ginawa niya sa Israel ay nilayon lamang na isakatuparan ang plano na kanyang inilagay sa lugar bago ang paglikha niya ng lahat ng mga bagay. At dahil dito, ang kanyang pagkilos una sa kalagitnaan ng mga Israelita at ang kanyang paglikha ng lahat ng mga bagay ay hindi salungat sa isa't isa, kundi kapwa para sa kapakanan ng kanyang pamamahala, kanyang gawain at kanyang kaluwalhatian, at gayon din upang mapalalim ang kahulugan ng kanyang paglikha sa sangkatauhan. Pinatnubayan niya ang buhay ng mga sangkatauhan sa lupa ng 2,000 taon pagkatapos ni Noe. Nasa panahong ito ay tinuruan niya ang sangkatauhan na unawain paano pagpipitaganan si Jehovah na Panginoon ng buong sangnilikha, paano magpakaayos sa kanilang mga buhay, at paano magpapatuloy sa pamumuhay, at higit sa lahat, paano kikilos bilang saksi para kay Jehovah, sundin siya at bigyan siya ng pagpipitagan, maging purihin siya gamit ang musika tulad ng ginawa ni David at ng kanyang mga saserdote.